Aga po sa ating lahat. Thank you, Pastor Averna. At Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Pakaway naman po kung klaro po ang aking boses at kung malakas po na nakakarating sa inyong mga stations. Thank God. So good morning mga kapatiran dyan sa Tagum. Magandang umaga po sa ating bagong mga kapatid at mga bagong mga kaibigan sa Jail Ministry Bible Study po natin. Good morning po everyone. Okay, so dito po tayo sa bahagi po na tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon dahil sabi po ng salita ng Diyos, ang kanyang salita siya ang gabay natin dito po sa mundong ito kung paano po tayo mamumuhay ng naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya maikli lamang po ang mensahe natin, kaya mag-focus po muna tayo. Mamaya kayo po ang aawit para po sa ating Panginoon. Pero for the meantime, ako po bigyan natin ng puwang ang ating Panginoon na mangusap po sa atin sa pamamagitan po ng mensahe na ibinigay po niya ngayon sa umagang ito. Amen? So bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami pong muli ay uupo sa iyong paanan Panginoon para po pakinggan ang iyong mga banal na salita na siyang magpapalakas sa amin, na siyang maggagabay sa amin, Panginoon, sa aming pamumuhay. At siya rin, Panginoon, ang maglilinis sa amin sa mga kasalanan po, sa mga bagay po na maaring akala namin ay tama pero mali po sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po dahil sa katuruan, O God, sa iyong mga salita ay nalalaman po namin ang katotohanan at ang katotohanan na aming napapakinggan ay siya pong magpapalaya sa amin ng lubusan, Panginoon. Salamat po, O God, at muli po inaanyayahan namin ang iyong banal na espiritu na siya pong kumilos sa aming kalagitnaan para po ipaunawa sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa, Panginoon, para po doon maitanim ang iyong mga salita, O God. At tulungan mo kaming isa pamuhay ang bawat salita na aming mapapakinggan. Gamitin mo lamang akong instrumento, O God. Wala po akong kapangyarihan na makapagligtas, O Lord. Wala po akong kapangyarihan na makapagpagaling, Panginoon. Pero Lord, ako lamang ang iyong instrumento para po maibahagi ang iyong kapangyarihan sa bawat isa pong makikinig. Salamat po, O God. Ito po ay iyong trabaho at ikaw lamang ang siyang madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So praise God. At sa pag-uusapan po natin ngayon, ay alam nyo, katatapos lang na magpalit ng taon, di ba? 2025, tapos 2026 na. Akala natin malayo pa ang 2026. Ang lapit pala, napakaikli, ang bilis. Mamaya 2027 na ulit. So, praise God, habang nagpapalit ang taon, alam nyo, hindi basta nagpapalit ang taon. Merong plano ang Panginoon. Meron siyang napakagandang purpose kung bakit nakatawid tayo sa taon na 2026. From 2025, nakatawid tayo to 2026. Pero kailangan din nating malaman ang isa ding katotohanan na hindi po lahat ay nakatawid sa 2026. Marami po ang nawala sa 2025. Amen? Bata, matanda, teenagers, walang pinipili ang oras, mga kaibigan, dahil hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil nagba-Bible study tayo. Ang ganda kaya na pagpasok ng bagong taon ay nandito tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Inuumpisahan natin yung bagong kabanata ng ating buhay sa loob ng presensya ng Panginoon at yan po ang isang napakagandang bagay na magagawa natin sa ating buhay, ang magbabad po sa presensya ng ating Panginoon. At syempre habang nagpapalit ang taon, gusto din ng Panginoon na hindi lang yung calendar ang nababago, di ba? Alam niyo yung sa mga Chinese, kapag nagpapalit ang taon, nagpapalit din sila ng mga appliances nila. Yung lumang ref, tinatapon, yung mga sofa, mga upuan, yung mga mesa, yan, tinatapon nila kasi they believe na kapag bagong taon at bagong gamit, mas all the more na mabibless sila. Yun po ang kanilang paniniwala. Okay? So, hindi lang calendar ang nagpapalit. Tayo din, tinatapon natin yung old calendar dahil tapos na, bibili tayo or kaya hihingi tayo ng bagong kalendaryo. So, hindi lang po calendar sana or mga gamit ang nababago kada nagpapalit po ang taon. Gustong-gusto po ng Panginoon na makita din na ang bawat isa po sa atin ay nagbabago din. Amen? Kaya ang aral po natin sa umagang ito is God wants a new you. Gusto ng Panginoon ang bagong ikaw ngayong bagong taon.
Amen? Hindi lang yung calendar ang bago, kundi pati po tayo. Amen? Gusto ng Panginoon na ang bagong ikaw sa bagong taon na ito. At paano tayo magbabago, mga kapatid? Unang-una, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Kung matatandaan po ninyo, nung elementary po tayo, di ba? Lahat naman siguro tayo nakaranas, na sa school, every time na babalik tayo sa long vacation after Christmas holidays, pababalikin tayo ng school, ang unang-unang sit work natin na ginagawa is, ano ang New Year's resolution mo? Isusulat natin doon, hindi na po ako mangungupit, hindi na ako mangungopya, hindi na ako magsisinungaling, hindi ko nasasagutin ang aking mga magulang, hindi ko na nanakawin yung abukado ng kapitbahay ko. Marami tayong sinusulat, hindi ko natitignan yung kapitbahay ko na maganda. Mga ganun ba? Ang daming mga bagay na gusto nating mabago kasi aware naman tayo na masama. Lalong-lalo na at may batas naman na nakasulat, batas ng Panginoon at batas ng gobyerno na nakasulat doon kung ano yung mga maling gawain. So aware tayo na sa mga mali nating nagagawa. So gusto din naman nating magbago. In fairness naman to us, gusto nating magbago. Ang problema, pagkapasa kay teacher ng papel ng New Year's resolution natin, balik na naman tayo sa dati. Walang pagbabago, sinungaling pa rin tayo, burarapangin pa rin tayo, bungangera pa rin tayo, chismosa pa rin tayo, nangungupit pa rin tayo. Ayan. So, hindi natin kayang baguhin. Pero salamat sa Panginoon. Dahil mula po nung nakikinig na tayo at nakikinig ng salita ng Panginoon at naiintindihan natin at nauunawaan ang mga plano at mga balak ng Panginoon sa ating buhay, unti-unti pong nababago ang buhay ng bawat isa. Amen? Napapansin niyo po ba, mga kapatid, ang pagbabago sa buhay ninyo? Habang kayo po ay nag-a-attend ng Bible study, sino po ang nakakaranas ng pagbabago kahit yung paunti-unti po? Pakitaas ang ating mga kamay. Yan, praise the Lord. Sige, itaas ninyo. Kung noon magagalitin ka, biglang hindi ka na magagalitin. Meron ka ng pasensya. Marunong ka na huminga ng malalim kapag ikaw ay nanggagalaiti sa galit, di ba? Minsan, napapansin na natin na, bakit humahaba na ang pasensya ko? Bakit hindi na ako masyadong nagagalit? Bakit hindi na ako naguramentado? Kasi yung salita ng Panginoon na napapakinggan natin, yun na yung kumukontrol sa ating mga buhay. Kaya, ang encouragement po namin sa inyo, mga kapatid, magpatuloy po tayong makinig, magpatuloy tayong mag-attend sa Bible study, kasi sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi inborn yan. Hindi po yan nung ipinanganak ka kahit Kristiyano at pastor pa o kaya pari o kaya lingkod ng simbahan ang mga magulang mo. Hindi po porke ganun ang magulang natin, automatic na tayo na po ay banal na o kaya righteous na o kaya wala ng kasalanan. Hindi po. Magkakaroon po tayo at ang pananampalataya, hindi po namamana yan. Kailangan po na magsisimula sa atin mismo at magkakaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin. Kaya pakitakpik nga yung kabilaan mo. Sabi mo, mapalad ka sister o kaya mapalad ka brother. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yan. So, paano po ba tayo magbabago? Paano po ba magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay para bago tayo ngayong bagong taon? Unang-una, sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Joel chapter 2 verse 13. Ito po ang isang bilin ng Panginoon sa atin. Sa Joel chapter 2 verse 13, sabi niya dito, paki-flash nga po. Joel 2 chapter 2 verse 13. Okay, basahin ko sa inyo. Habang hinihintay natin na ipakita nila sa TV natin. Rend your heart and not your garments. Okay? Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God. Sabi niya dyan. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, is slow to anger and abounding in love,
and He relents from sending calamity. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi ng Panginoon, para may pagbabago sa ating mga puso ngayong bagong taon, sabi niya, magsisi tayo ng taus-puso. Okay? Taus-pusong pagsisisi. Ang daling magsisi, ang daling mag-sorry, di ba? Minsan kapag nagsusorry tayo sa ibang tao, sasabihin lang natin, sorry, tao lang. Di ba? Minsan ganun ka-easy lang yung pagsusorry. Sorry naman, tao lang, nagkakamali lang tayo. Pero ang pagsisisi na gusto ng ating Panginoon na ibigay natin sa Kanya is yung taus-puso na pagsisisi, yung buong puso na pagsisisi at manunumbalik tayo sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo kasi in the Old Testament, noong unang panahon, kapag nagsisisi ang mga tao, pinupunit nila yung kanilang mga damit. Tapos dadapa sila at iiyak sila sa Panginoon. Yun po ang ginagawa ng mga tao noon. Okay? Kapag nagkasala sila, magsisisi na naman sila, pupunitin nila yung damit nila, tapos dadapa. Tapos magkakasala na naman, pupunitin yung damit, magdadapa. Magkakasala, pupunitin ang damit, dadapa. Gutay-gutay na yung damit nila, hindi pa rin sila nababago ba? Punit-punit na ilang lahat na yung damit nila, hindi pa rin sila nagbabago. Kaya sabi ni Propetang Joel, hindi na damit ninyo ang pupunitin ninyo ngayon dahil parang naging habit na lang na punit-punit damit ang ginagawa natin. Hindi na damit ang pupunitin natin ngayon. Yung puso na mismo natin ang ating pupunitin. Sabi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi naman natin mapupunit yung puso talaga natin. Ano? Ito po ay isang paghahalintulad lamang. Ibig sabihin, hindi na yung wala na sa damit ang pagsisisi. Kasi parang pakitang tao na lang, ay, nagsisisi ako, pupunitin ko na yung damit ko. Parang ganun na lang, pero wala talaga yung yung taus-puso na pagsisisi. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, hindi na damit ang pupunitin ninyo, puso na mismo ninyo ang punitin ninyo. Ibig sabihin, yung makatotohanan na pagsisisi ang hinihiling ng ating Panginoon. At kung tayo po ay magsisisi at manunumbalik sa ating Panginoon, He is compassionate, mahabagin siya, maawain po ang ating Panginoon sa bawat isa na lumalapit sa ating Panginoon. Amen? Huwag po kayong mahiya, huwag po tayong mahiya na, ay, ang dami ko kasing kasalanan, Pastora, kaya nahihiya akong lumapit kay Lord. Huwag po. Kasi ang Panginoon, hindi po siya judgmental sa tao kapag nagsisisi ka o kaya humihingi ka ng sorry. Wala, parang, ay hindi makatotohanan ang sorry mo, ganyan ang ugali mo, forever na yan. Mga ganyan, nadjudge ka na kaagad sa tao. Kaya yan, pati sa Panginoon, ina-apply natin, ay wag na lang akong lumapit kasi baka ma-judge ako. Hindi po. Ang Panginoon, malapit siya sa mga broken-hearted. Sa mga talagang taong tapat na nagsisisi sa ating Panginoon, malapit po ang ating Panginoon. Gustong-gusto niya na yakapin tayo. Amen? Kagaya ng prodigal son na nakasulat yung kwento na nakasulat sa Bible. Nung nagdesisyon yung Israel na anak na ito na babalik sa kanyang ama, malayo pa yung anak, natanaw ng ama. Yung ama ang tumakbo at niyakapin niya yung kanyang anak. At yan po dyan po na ihahalin tulad ang pagmamahal ng Diyos sa atin. We decided, decision pa lang natin na, Lord, lalapit na ako sa iyo, Panginoon. Sumusuko ako muling sa iyo, Panginoon. Ay, sisimulan mo pa lang na magsalita, yayakapin ka na kaagad ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong matakot at mahiya na lumapit po sa ating Panginoon. At alam niyo po, kapag tunay po tayong nagsisisi, God will relent from sending calamity. Hindi po niya itutuloy ang kaparusahan na dulot ng ating mga kasalanan. Dahil nagsisi tayo, hindi na itutuloy ni Lord yung pagpapalo na gagawin niya sa atin. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Amen? Kaya yan, wag unang-una kapag nagkasala tayo o nagkamali dahil hindi talaga natin maiiwasan, lumapit po kaagad tayo sa Panginoon. Lord, baguhin mo ako. Ayaw ko po yung ugali kong ito, Panginoon. Lord, ayaw ko yung nararamdaman ko. Bakit may sama ako ng loob, Panginoon? Lord, alisin mo yung galit sa puso ko. Yan. Kasi yung galit minsan yan yung naging pasimuno. Yan yung dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Kaya yan, isuko natin sa ating Panginoon ang ating mga puso. Amen? So yan, unang-una, magkakaroon tayo ng bagong puso para maging bagong tayo. Okay? Dito ngayon sa bagong taon. Pangalawa po mga kaibigan, ay sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, makikita po natin dito
na sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And in the next verse, ano ang sabi niya? And I will pour out. And I will put my spirit, capital S, yung espiritu ng ating Panginoon. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. So ano po ang makikita natin dito? Aside from bibigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon, hindi po literal baka akala natin, nasa operation room na ako kasi bibigyan ako ng bagong puso. Hindi po literal, mga kapatid. Ito pong mga bagay na ito, spiritual po na gagawin ng ating Panginoon. Yung puso po natin na bato, yung matigas na puso natin na punong-puno ng puot, punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng paghihiganti, aalisin ng Panginoon at papalitan niya ng bagong puso na malambot, na madaling turuan, na madaling sumuko, na madaling sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan, sabi niya, I will put a new spirit in you. Pati yung espiritu babaguhin ng ating Panginoon. Paano mababago yung ating espiritu? Kung tatanggapin natin at magpapapuspos tayo sa Holy Spirit ng ating Diyos. Amen? Kaya importante po na magkaroon po tayo, na mapuspos po tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Dahil yan po, siya po ang magpapabago sa puso ng bawat isa sa atin. Kasi kahit gustong-gusto mong magbago, kahit attend ka ng Bible study, kung wala po ang Holy Spirit ng Panginoon, hindi po natin kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ganyan po, sabi ng Panginoon, aalisin ko ang puso ninyo na malabato sa katigasan. Yung puso na hindi marunong sumunod, yung puso na hindi marunong magpatawad, yung puso na punong-puno ng galit at hinagpis, aalisin ko yan sa inyo at papalitan ko ng malambot na puso na kayang-kayang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po, para po tayo maging bago sa bagong taon, kailangan natin ng bagong puso, bagong espiritu, at ang Panginoon po ang magbibigay sa atin yan. Hindi po ibibigay ng ating pamilya o kaibigan, hindi po mabibili sa shopping mall ang bagong espiritu. Ang Panginoon lamang po ang siyang tanging makakapagbigay sa atin. Amen? At ang isa pa, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay, tingnan nga na po natin kung ano po ang makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Sabi niya sa other version, anyone who belongs to Christ has become a new person. Kung sino man ang kabilang kay Kristo, paano tayo mapapabilang kay Kristo? Kung tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. Tandaan po natin, mga kaibigan, na sabi po ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay ang heaven. There is no other name under heaven na kung saan tayo po ay maililigtas, ang pangalan ni Jesus lamang. Jesus said in His word that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daanan papunta sa langit, kundi tanging sa pamamagitan po ni Kristo lamang. Kaya sabi niya dito, kung tayo ay kaisa na ni Kristo dahil tinanggap natin siya sa ating mga puso at kinilala natin na siya yung Diyos na namatay sa cross para sa atin. Alam niyo po, papunta tayong lahat sa impyerno. Lahat po tayo, ang destination po natin ay impyerno. Dahil sa ating mga kasalanan na nakuha natin mula po kina Adan at Eva, na hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang makasalanang nature po ng tao. Impyerno po lahat ang patutunguhan natin. Because there's no one righteous and the wages of sin is death, sabi ng salita ng Diyos. And death is separation from God. Mahihiwalay po tayo sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon, of course, hindi tayo kasama sa langit. Pero salamat sa Panginoon dahil tinubos tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross. Siya po yung umako, siya po yung napalo-palo, siya po yung binigyan ng koronang tinik, siya po yung dinuraan, siya po yung sinugatan, siya po yung tinusok ang kanyang tagiliran. Siya po yung namatay sa cross para tayo po ay matubos, para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan, para tayo po ay magkaroon ng bagong destinasyon.
Amen? Kaya ito po ang hangarin ng Bible study natin na ito, na ipasok po sa ating mga isip at puso na tanging si Jesucristo lamang po, mga kaibigan, ang siyang makakapagligtas sa atin. Wala na pong ibang daan sa kaligtasan. Good works is, yung mga good works natin, very good kung tayo po ay gumagawa ng good works. But good works alone, kung trabaho lang na maganda, kasi pwede naman tayong magpanggap pwede ako magpanggap na masipag at mabait sa harap ng maraming tao, o kaya sa harap ng officer, o sa harap ng mga taong may katungkulan. Pwedeng bait-baitan ako Pwedeng bait-baitan tayo. Pero deep inside, may leon na nakatago sa ating mga puso. May mga tigre, may mga buhaya sa ating mga puso. Amen? Kaya, pero sa ating Panginoon, hindi tayo makapagpanggap. Maganda na may maganda tayong mga ginagawa. Pero, hindi po yan sapat na dahilan para tayo po ay mailigtas. Ang kaligtasan po ay na kay Kristo lamang. At yung ating ginagawang masama, after na tinanggap natin si Jesus, after na naglilingkod tayo sa ating Panginoon, yan, napapaganda ang ating mga gawain. Yung totoo, yung genuine na talagang gawain, good works natin, hindi yung pakitang tao. Dahil yun po, tinutulungan tayo ng Panginoon para gawin po ang tama. Amen? So, new heart, new spirit, new life. We have a new life in Christ. Ibig sabihin, kapag kaisa tayo ni Kristo, siya ang Diyos natin at siya ang hari ng buhay natin. Yung buhay mo na makasalanan, yung buhay mo na nakalublog sa kasalanan, yung buhay mo na ginamit ng demonyo, yung buhay kasi natin nagpagamit tayo sa demonyo. Naging tayo ay alagad ni Satan. Kaya tayo nakagawa ng maraming kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Pero yung buhay mo na naging kasangkapan, naging instrumento ni Satan, ay binago ng Panginoon, tinubos ka niya. At ngayon, tayo po ay kasangkapan na ngayon. Tayo po ay instrumento na ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yung kadiliman, yan, nakaalis ka na doon. Nandito ka na ngayon sa liwanag. Meron tayong new life in Christ, mga kapatid, kung siya po ang magiging hari ng ating buhay. At ang panghuli po, para maging bago tayo sa bagong taon, na ipapakita po na meron tayong bagong destinasyon. Sabi ko kanina, sa impyerno po ang pupuntahan ng bawat isa sa atin. Pero tayo po na tumanggap kay Kristo, kinikilala natin ang ating Panginoon, ay meron po tayong bagong destinasyon. At ang destinasyon natin na yan ay sa kaharian po ng ating Panginoon sa langit. Dahil yan po ang ipinangako ng ating Panginoon in John chapter 14 verse 1 to 3. Makikita po natin dito na sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Believe in me. Sabi niya, you believe in God and believe also in me. In my Father's house has many rooms. Sa tahanan ng aking Ama, Diyos Ama sa langit, ay maraming kwarto, maraming mansion. Sabi niya sa ibang version. The many rooms. Dahil kung hindi ko sasabihin kung hindi totoo. And if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will go ahead, mauuna ako para ihanda ang mga kwarto nyo, para ihanda ang mga lugar nyo sa tahanan ng aking Ama sa langit. I will come back and take you to be with me so that you also may be where I am. Yan ang pangako ng ating Panginoon, mga kaibigan. Magbabalik si Jesus para kunin ang bawat isa na tunay na nananampalataya at sumusunod sa kanyang mga kalooban at dadalhin niya tayo sa lugar na inihanda niya para sa atin. Kaya sabi na ng Panginoon, huwag kayong mabahala, huwag kayong mainggit sa mga bahay ng may bahay dito sa lupa. Minsan kaya tayo nakakagawa, nagiging gahaman tayo minsan. Kasi nakikita natin ang karangyaan ng mga tao. Ay, buti pa ito, mayaman na kaagad. Ay, dapat maging mayaman na din ako. Kaya yan, nakapangloko tayo, nakapang-scam tayo kasi gusto natin yung easy money. Yung isang iglap, meron ng bahay, isang iglap, may sasakyan na kaagad. Dahil sa inggit, yan, inggit ang salarin. Yung espiritu ng inggit, kailangang mawala yan sa ating mga puso. Kasi yan yung nagtutulak kung bakit tayo nakagawa ng mga kasalanan. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag tayong mabahala kung wala tayong maipagmamalaking kayamanan dito sa mundo. Wala kang bahay, wala kang magarbong mga sasakyan. Just be content sa pagpapala ng ating Panginoon.
Huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Ang napakagandang balita, sabi niya, wala ka mang bahay na ipagmamalaki dito sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, kung mananampalataya ka at magpapatuloy ka na susunod sa mga kalooban ng ating Diyos, meron kang bahay sa kaharian ng Diyos. Ang masaklap, kahit marami kang bahay dito sa mundo, kung wala kang bahay sa langit. Tandaan ninyo mga kapatid, ang pinagsabihan ng ating Panginoon na maihahanda ang bahay nila sa langit ay yung mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban. Okay? Yung mga tao na may pananampalataya sa kanya, yung mga tao na naniniwala sa kanya, yung mga tao na naglilingkod at ginagawa ang kanyang kalooban. Sa kanila sinabi ng Panginoon ang pangakong ito. Kaya, ang masaklap, kung nandito lahat sa mundong ito ang kayamanan natin, pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, sa impyerno ang pupuntahan. Pero kahit naman walang-wala ka, kapatid, talagang hindi kayang makapagpatayo ng bahay. Basta mayroong bubong, okay na yan. Kahit simple lang ang pamumuhay natin. Walang inggit, walang takot, walang galit sa ating mga puso. Meron kang malaking bahay sa kaharian po ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan, sa bagong taon na ito mga kapatid, gusto po ng Panginoon na maging bago tayo. At para maging bago tayo, kailangan natin ng bagong puso, bagong espiritu, bagong buhay, at bagong destinasyon mga kaibigan. Kaya yan, ang aral po natin sa umagang ito, sana po nakapagbigay po sa atin ang mga salita ng Diyos ng paalala, warning. Ang salita po ng Panginoon ay hindi lang po para sa mga blessing at mga biyaya lang po. Prosperity, blessing, hindi po. Meron din pong kaakibat ang salita ng Diyos ng warning, babala, correction, rebuke. Kaya minsan masakit yung salita ng Diyos. Bakit kaya parang ako yung tinutukoy ni Pastora? Hindi po, hindi ko po kayo kilala mga kapatid. Hindi ko po kilala hindi ko po alam kung ano ang mga ginawa natin. Amen? Pero ganyan din po kami nung una. Nung una po na makapakinig ako ng salita ng Panginoon, bakit ako yung kinukwento ng preacher na ito? Ang Panginoon pala ang nangungusap. Gusto niyang maging bago tayo. Kaya tinutukoy ni Lord yung puso po natin para mabago po at mapalitan niya ng malambot na puso, ng espiritu na susunod sa Kanya, para mapalitan po ang destinasyon natin na imbis po na sa impyerno ay sa langit po tayo patutungo. Amen? Kaya yan po ang salita ng Diyos mga kapatid. At bago ko po ibalik sa ating MC, sabi ko po kanina, wala pong saysay ang buhay natin dito sa mundong ito kung wala po ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan po nating siguraduhin na talagang si Jesus ang nananahan sa ating puso. Maaring sa ating isip, Kristiyano na ako, Pastora, pumapasok ako noong bata ako sa simbahan. Hindi po sapat na makapasok tayo sa simbahan. And religion cannot save. Not even this religion, itong simbahan natin, itong simbahan kung nasaan po kami, hindi po kami makakapagligtas mga kapatid. Hindi po makakapagligtas ang mga pastors namin. Ang tanging makakapagligtas ay ang Panginoong Jesus. Pero hindi po makakakilos ang Panginoong Jesus sa ating buhay kung hindi po natin pahihintulutan at hindi po natin siya papapasukin. Kaya kung gusto po natin mga kaibigan, ito po ang paanyaya ng ating Panginoon. Sabi niya, ako ay kumakatok sa puso ng bawat isa. At kung sino man ang magbubukas ng kanyang pintuan ng kanyang puso, ako ay papasok at ako ay makikikain sa kanya. Alam nyo, kapag nakikain ang isang bisita, that is the start of a relationship. Yan po ang simula ng isang pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ang paanyaya ng Panginoon. At kung gusto po nating siguraduhin na talagang si Jesus ang hari ng ating puso, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Kung sino po yung gustong manigurado na si Jesus po ang kanyang hari sa buhay niya. Sige po, panatilihin nating nakataas ang ating mga kamay at kung pwede pong sundan po natin ang panalangin na ito. Okay? Panginoong Jesus. Sige po, sundan po ninyo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Tinutugunan ko, Panginoon,
ang iyong paanyaya. Pumasok ka sa puso ko, Panginoon. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoong Hesus. At patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Linisan mo ako, Panginoon. Linisan mo ang aking puso, isip, at ang aking buong pagkatao. Patawarin mo ako, Panginoon. At tulungan mo akong magpatawad sa aking kapwa. Puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. At tulungan mo ako, O God, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang galit, ang puot, ang mga sama ng loob, ang paghihiganti sa aking puso. At palitan mo ng pagmamahal, pasensya, at kapayapaan. At isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa libro ng buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Let me pray for you before na ibalik ko po sa ating MC. Panginoong Yesus, salamat po sa buhay ng bawat isa na tumanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas nila, O God. Salamat po, O God, at lukuban mo sila ng iyong banal na spirito, lukuban mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon, at tulungan mo silang magtagumpay, pagtagumpayan nila ang mga kahinaan nila, Panginoon, para po sa ikapupuri po ng iyong banal na pangalan, O God. Lord, bless them in every way, Lord. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po mga kapatid at see you again next Thursday. God bless po. Binabalik ko po sa MC natin. Maraming salamat, Pastor Glenda, sa napakaliwanag at timely na message sa bawat isa sa atin. Muli po palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, bagong taon, bagong tayo. Hallelujah. Bagong taon, bagong pag-uugali, pabuti ng pabuti. Amen. So, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. O, nagpuri tayo sa pamamagitan ng pagkanta, pagpuri at pakikinig. Naman, pupurihin pa rin natin ang Panginoon sa pamamagitan